Hingi tayo ng update sa lawak ng pinsala ng Bagyong Carina at Habagat. Makakapanayam natin si Office of Civil Defense Spokesperson Director Edgar Posadas. Magandang umaga po, Director. Magandang umaga, Ma'am Susan. Magandang maulan at ligtas po na umaga sa lahat ng nanonood at nakikinig sa inyo. Opo, Director. Nako, kabila na ho yung mga pagbaha. Kumusta ang monitoring ninyo sa mga lugar na sinasalanta ng Bagyong Carina at Habagat? Ano-ano yung mga lugar na po ang napuruhan as we speak? Halos lahat po ng region, Ma'am Susan. Kanina po nagkaroon tayo ng pagpupulong halos pasado ating gabi na po at nag-report po yung ating mga concerned mga regional directors sa mga regional officers natin. At halos po yung buong kabuuan ng Luzon ay meron pong mga pagbabaha, meron pong mga malalakas po na pag-ulan. At yan din po ang ni-report ng Pag-asa sa atin kagabi, kaninang madaling araw. At ini-expect po natin na ganito po ang sitwasyon natin, ma'am, for the rest of the day dito po sa Metro Manila at sa mga karatig po natin na lugar. Apo, Director, yung Batangas po ay nasa state of emergency na. So sinasabi nyo na halos buong Luzon ay nakakaranas po ng matinding pinsala dahil dito sa Bagyo at dito sa Habagat. May mga lugar pa ho ba na magdedeklara ng state of emergency batay po sa inyong mga natatanggap na report? Opo, ito pa lang po ang namomonitor natin in connection with Carina. Pero siguro po baka as we go along during the day or sa mga susunod po na araw, baka po may magdeklara. As soon as ma-receive po namin yung mga documentation na yon ay itinatala po natin para po maiulat natin sa inyo, ma'am. Apo, sa ngayon po, ilan na yung report na natatanggap nyo? Kung may mga nasawi, sugatan o nawawala? Opo. Ma'am Susan, yun po, hindi na po nagbago yung ating datos kahapon, yung na-report ko rin po sa inyong programa, no? Pito po yung kumpirmado natin na nasawi, isa po yung kinukumpirma pa natin. May dalawa po tayong injuries at may isa po tayong missing. Sana po manatili na lang na gano'n yung ating datos. So siyempre ngayon po nakadeploy na yung ating mga rescue team. Saan po yung mga kinailangan magpadala na ng mga rescue team? Ang binabantayan po natin ngayon, ma'am, ito pong sa parte po ng Marikina, dahil po patuloy yung pagtaas ng tubig dyan at meron din po mga iniulat kagabi, kaninang madaling araw, yung ating mga regional directors dun sa pagpupulong. Pero manageable naman po na ipapadala nila yung kanilang mga rescue teams and rescue assets po, no? At para po mas matugunan nito, ma'am, ang inyo pong Dream OC sa Campaginaldo ngayon na napapaligiran po ng pagbaha ay naka-red alert po. Ganon din po yung mga ibang mga regional officers natin para po mas matutukan natin itong mga pangangailangan, lalo na po ngayong araw na nag-report po yung Pag-asa na medyo talagang patuloy po yung masamang panahon sa buong maghapon. May mga natatanggap po ba kayo mga tawag dyan na humihingi po ng immediate na tulong para ma-rescue yung kanilang mga na-stranded na mga residente? Sa ngayon po, ma'am, wala, pero baka po dito sa NCR, baka po dito sa ating regional office dito po sa National Capital Region at ka-meeting din po natin kahapon, ma'am, yung kaninang madaling araw yung representative ni Chairman Arte. Nandun po sila kahapon, kaninang madaling araw sa pagpupulong at sabay-sabay po kaming nagmo-monitor, ma'am, kasama po ang MMDA. Apo, itong Marikina River, itiraas na ho sa ikalawang alarma at di ba pagka ho ganyan kailangan may mga lumikas na. Ano ho ang ginagawang aksyon dito ng NDRRMC? Opo, patuloy po tayong nakamonitor sa ngayon, ma'am, na yan po ay isa sa mga tinututukan natin at nakatutok din po dyan ang ating OCD, NTR na pinamumunuan po ni Director Kaiser at ng MMDA po. We're working closely with them patungkol po dyan, ma'am. At saka sa lokal na pamahalaan po ng Marikina. Bukod doon sa pag-deploy ng mga rescue teams, may mga coordination na rin ho ba kayo sa DPWH? Doon sa mga lugar ho naman na may mga landslide at naapektuhan ho yung daloy ng mga sasakyan dahil doon sa mga biglaang pagbaha? Opo, patuloy po natin minomonitor yung mga yun, ma'am. At ang utos nga po ay kung madali po kung pwedeng maklear agad para po tuloy-tuloy yung number one, pagpaparating ng tulong kung kinakailangan at saka yung pagpaparatili po ng madadaanan para po dun sa mga kalakalan para hindi naman po masyadong
malugmok yung ekonomiya habang mayroon pong ganitong nananalasa na habagat at bagyo, ma'am. Naku, maraming salamat po, Office of Civil Defense Spokesperson, Director Edgar Posadas, at patuloy po kami makikipag-ugnayan sa inyo kaugnay po nitong matinding pag-ulan. Maraming salamat po at mabuhay po kayo. Ingat po. Maraming salamat po. Ingat po kayo. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.